Ang saya-saya mo yata. Punaniya kay Jess sa isang umaga. Hindi ito magkanda tuto sa pag-pedicure at pag-manicure sa sarili nitong mga paa at kamay. Excited lang ako. Bulalas nito. Excited saan? Sa Employees Night. Kailan ba yun? Narinig niya ang Employees Night noong orientation niya. Gabi yun kung saan may game ka mga empleyado ng resort. Para naman hindi maging kabagot-bagot ang pag-stay nila sa islang yun. Weekly iba-iba ang mga activities para naman hindi nakakasawa o maging redundant. Mamayang gabi at barn dance raw ang gaganapin na Hawaiian style. Barn dance? Napangiwi siya. Kung ganun hindi na lang ako pupunta. Bakit naman? Hindi ako mahilig sa mga sayawan na yan. Saka parehong kaliwa ang mga paa ko. She lied. Kaya matutulog na lang ako. Loka, pumunta ka kahit hindi ka magsasayaw. Masaya ron at maraming gwapo na empleyado na hindi milyonaryo. Dagdag ng kanyang isipan. Pilit niyang isinisiksik sa isipan na yun ang rason kaya ayaw niyang pumunta roon. Pero sa totoo lang, mas gugustuhin pa niyang makipaglaro ng tennis kay Anton kahit pa siguradong tatalunin siya nito ulit. Pero di ba empleyado rin si Anton? Kaya tiyak na pupunta rin ito sa barn dance. Tiyak niyang held the best toast among the girls. Tiyak na mag-aagawan ng mga ito para makasayaraw lang ito. Umasim ang mukha niya sa isiping yun. May mga guest din ba na pumupunta sa mga employees night? Meron din. Kung may inimbita mga empleyado. Yung ibang guest naman, basta na lang nakikihalubilo sa amin. Hindi naman bawal yun. Kaasar nga eh. Wala akong kumbidada ngayon. Siyempre sikat ka kapag may naimbita ka, lalo na pag galante ang guest mo. Tiyak na babaha ang alak at pulutan. On second thought, sige pupunta ako. Kahit sigurado magiging wallflower lang ako. She's seated. Loka, bakit ka naman magiging wallflower? Sa ganda mo yan, tiyak na pag-aagawan ka ng mga boys. Hindi niya pinangarap na pag-agawa ng mga boys. Kung may gusto siyang makasayaw, iyon ay si Anton lang at wala nang iba. Si Anton kaya pupunta, biglang nasabi niya. The words slipped out before she could stop them. Kung pwede lang niyang bawiin niya, ginawa na sana niya. Uy, mukhang tinamaan ka kay Anton ah. Panunoksin to. Hindi no, tigas na pagtanggi niya. Tinatanong ko lang naman kung pupunta yung tao. Hay nako, kung si Anton ang gusto mong makasayaw, magiging wallflower ka nga. Bakit naman? Hindi naman nagpupunta yun sa employees night. Ewan ko ba ron, parang hindi siya empleyado. Ganun, tumas ang kilay niya. Bakit daw hindi siya nagpupunta sa employees night? Ang lagi niyang sinasabi. Naka-assign daw siya sa graveyard, sa ibang outlet. Graveyard ang tawag sa shift na nagsisimula mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa madaling salita, magdamaga ng shift na yun. Kawawa naman pala siya kung ganun. Saka alam mo, hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan yung tumutuloy dito. Dito sa cottage ng mga boys, sa pantahan niya. Hindi nga wala siya ron. Kabisado ko kaya lahat kung sino ang mga nandun. Hindi talaga ron tumutuloy si Anton. Paninigurado nito. Lalong tumaas ang kilay niya. Hindi kaya nakikitulog siya ng mga guest. Baka naman may kilala itong heredera o mayamang matrona at debutante at doon ito tumutuloy. Worse baka may game benefactor ito. She considered the last as unlikely dahil wala naman siyang napupunang bading na customer na naglalapit dito sa bar. Kung meron man itong gay benefactor, mahusay itong magtago. Kaya mas kapanipaliwala pa kung sasabihin may karelasyon itong heredera o mayamang matrona o debutante. May sugar mommy ito. Lalong umasim ang mukha niya sa isiping iyon. Bakit ba yun ang pumapasok sa isipan niya? Malay niya, gusto lang talaga ni Anton na magkaroon ng extra income, kaya ito nagpapasahin sa graveyard. That would be more like it. Kung ang mga babae nga, o may extra kay Alexis, good for him kung ganun. Pero hindi naman siguro. Bawi niya. Ano naman ang masama kung totoo? Sana nga ako rin. Mas masarap kayang tumira sa suite kaysa rito sa cottage na tinitirahan natin. Sinabi mo pa. Sang-ayon niya sa sinabi nitong mas masarap tumira sa suite kaysa sa cottages. Pero hindi talaga siya sang-ayon na may sugar mommy si Anton. Pupunta ka ba sa employees night mamaya? Kunwari ay tanong niya kay Anton kahit alam na niyang hindi ito nag-a-attend sa employees night. Ewan ko, bahala na kung hindi ako naka-duty. Bakli nito. Naka-duty saan? She pressed on. Sa graveyard sa ibang outlet. Hindi mo ba pwedeng i-request sa management na huwag kang i-assign sa graveyard? Wala pa naman akong assignment na graveyard mamaya, kaya baka makapunta ako. Kung hindi man hahabol na lang ako roon. Lihim siyang nasiyahan kapag nagkataon. First time nitong mag-a-attend ng employees night gaya niya. At masarap isiping dadalo ito sa employees night sa unang pagkakataon dahil sa kanya.
Huwag na huwag lang siyang magdadala ng gas na maritrona ha. O natahimik ka na riyan. Pukaw nito sa kanya. Ha? Excited lang ako para mamaya. First time ko kasing mag-a-attend sa employees night. Palusot niya. Tiyak na magiging hit ka sa mga boys. Panigurado nito. Gaya ni Jessa. Ano naman ang panama ko kay Jessa? Tiyak na siyang pag-aagawa ng mga lalaki. Kontra niya. Tiyak na sawa na ngayon kay Jessa. He chuckled. Kaya tiyak na ikaw ang magiging belle of the night. At ikaw naman ang magiging star of the night. Sagot ng isipan niya. Hindi ko pinangarap na maging belle of the night. Ikaw maglaro na lang tayo ng tennis mamaya. Suggestion yan. I'd love to. Pero ayaw ko namang maging KJ. It's your first employees night. Kaya dapat nandun ka. Basta pumunta ka rin ha. Mas mag-i-enjoy naman ako kung nandun ka. Talaga? He face brightened. Oo naman. Kung napagtyagaan mo akong kalaro sa tennis, tiyak na mapagtsatsagaan mo rin ako sa aking dancing skills. I bet I would. He grinned. Kaya nga dapat pumunta ka. Pamimilit niya. Sige, pipilitin ko. Huwag mong pilitin. Gawin mo. Oo na. Kung pupunta ba ako, ano naman ang ipapatikim mo sa akin? Ano ipapatikim? Bastos ito. Tama ba ang naisip niya gusto nitong matikman? Hindi mo ba alam? May dalang patlak ang mga empleyado. Hindi naman compulsory. Pero syempre kung mas maraming pagkain, mas masaya. Kalamitan ng mga girls ang naghahanda ng pagkain. Ang mga boys naman ang bahala sa inumin. She reddened. Maling-mali ang iniisip niya. Kailan pa naging berde ang kanyang unak? Ganun ba? Hindi nasabi ni Jessa sa akin yun. As I've said, hindi naman compulsory ang pagdala ng pagkain. Sige. She mentally planned what she's going to prepare. Basta tiyak na magugustuhan mo ang ipapatikim ko sa iyo. I'm sure I will. Pilyo ang ngiting sabi nung tila iba ang naglalaro sa isipan itong ipapatikim niya rito. He couldn't turn her down, kaya ang unang pagkakataon mag-a-attend siya sa employees night. By now, tiyak niyang naiintriga ang mga empleyado sa kanya kung bakit wala siya palagi tuwing employees night. They might think of his snub. Hindi lang kasi alam ng mga ito ang totoong dahilan. Kaya for a change, dadalo siya mamayang gabi. Pero hahabol na lang siya dahil pagkatapos ng shift niya sa poolside bar, marami pa siyang kailangang asikasuhin sa opisina niya. At nakaschedule sa gabing yun nakausapin niya ang heads ng accounting department at HRD. Come to think of it, going to the employees night might not be a bad idea after all. Lalo at alam niyang nandun din si Sanaya. He wouldn't mind dancing with her all night long. Iniisip pa lang niyang nasa bisig niya ang kasiyaw ito ay sapat na upang mag-iinit ang kanyang pakiramdam. He caught a glimpse of her by the beach. May kausap itong lalaking nakahilata sa isang beach. Nakasunglasses ang lalaki at may binabasang kung anong libro. Sa tingin pa lang niya, alam niyang mamahalin ang suot nitong sunglasses. Inobservehan niya kung paano makipag-usap si Sanaya sa lalaki, kung paano ngitian ito ang kausap, kung paano ibinababa ng lalaki ang binabasa nitong libro para sagutin kung ano man ang sinasabi ni Sanaya rito. Binalod siya ng panibugho na hindi dapat. Why is the green-eyed monster called jealousy eating him? In the first place, wala naman siyang karapatang magselos dahil wala naman silang relasyon ni Sanaya. The movie unfolding before his eyes is too much for him to bear, kaya tumalikod siya. He busied himself tidying the bar. Ano nga ba ang pakalam niya kung gusto makipagmabutihan ni Sanaya sa mga guest? Hindi niya pwedeng diktahan ito. So let her get personal with the guest, for all I care. Ngayon magdadalawang isip na siya kung pupunta ba siya sa employees night, mamaya o hindi na. Pero hindi pa rin may iwasang hindi sulyapan si Sanaya. He was relieved nang makita niyang si Jessa ng kausap nito, na wala ang nararamdaman niyang panibugho.